napakagandang balita. Kahapon po, napubahan po ng ating mahal na Pangulo, President R. Marcos Jr., ang pagbibigay ng sovereign guarantee sa mga utangin ng mga National Housing Authority at Social Housing Financing Corporation sa pagkapatayo po ng proyekto sa ilalim ng pambansang para sa mga Pilipino 4PH program. Para ito pong guarantee ito ay gagamitin po ito ng construction para mapabilis. Kasi po yung nakaraan pong ang ginamit namin private money ay napakabagal po ng pasok po ng pondo. Since po utangin naman po dito, kaya po naisipan na po namin ang uutang na po ang gobyerno na rin, yung National Housing Authority at ang SHAPSI, para mapabilis po at mapast track po ang pagtayo ng construction ng 4PH program para sa Pilipinas. Kami po sa DSUD ay kasama ng aming key shelter agencies at lubos po nagpapasalamat sa mahal na Pangulo sa ating economic manager sa kanilang suporta. I'm optimistic that this guarantee will make the difference in our quest to finally address homelessness in the country. This could be the game changer. This guarantee is another solid testament of our President's commitment to uplift the lives of all Filipinos by providing decent yet and affordable shelters through whole-of-nation approach. Sa pamamagitan nito, mapapabilis po natin ang pagsulong ng 4PH sa buong bansa dahil mas malakas ang kumpiyansa ng ating mga private partners sa programa. Sa kasalukuyan, meron po tayong 53 ongoing projects na po ay sa ilalim ng 4PH. Karamihan po dyan ay pinopondo ng private funds. Ito po ay malinaw na ang proof of concept ng ating programa ay nakasentro sa partnership ng gobyerno at pribadong sektor para po sa pabahay sa mahihirap. Asahan po ninyo, kami po ay lalong magsisikap upang matulungan ang bawat pamilyang Pilipino. Patuloy na mangarap at magkaroon ng sariling tahanan kaysa ang DSUD at ating shelter agency mas matatag na mas maunlad ng bagong Pilipinas. Muli ang aking pong taos-pusong pasasalamat sa mahal na Pangulo. Maraming salamat po. President Ferdinand R. Marcos Jr. met with the Department of Human Settlements and Urban Development, or DSUD, and other concerned agencies at yesterday's sectoral meeting about the Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing Program, or 4PH. President Marcos directed the DSUD and relevant agencies to further study the rate of interest subsidies that may be undertaken by the government to alleviate financial burden on potential 4PH homeowners by reducing amortization costs. Under the proposed scheme, DSUD will subsidize a percentage of the Pag-ibig loan's outstanding interest rate, and this will allow 4PH borrowers to pay a reduced interest rate on their loans. These efforts will help Filipino workers fulfill their dreams of owning a home. The President also directed DSUD and agencies to continue studying different financial scenarios of possible government guarantees for developmental loans in order to assist property developers in financing and expediting construction of 4PH housing units. The 4PH is a pivotal part of the Marcos administration's vision for Bagong Pilipinas. And here to give us an update on a 4PH housing program is the Department of Human Settlements and Urban Development Secretary, Jose Rizalino Acuzar, and Undersecretaries Gary de Guzman and Avelino Tolentino III. Good morning, Secretary and Undersecretaries. Good morning, ma'am. Secretary Acuzar, would you like to give a little briefing? Magandang araw po sa ating lahat. Unang-una, nais po natin ipabatid sa ating mga kababayan na napakagandang balita. Kahapon po, napubahan po ng ating mahal na Pangulo, President R. Marcos Jr., ang pagbibigay ng sovereign guarantee sa mga utangin ng mga National Housing Authority at Social Housing Financing Corporation sa pagkapatayo po ng proyekto sa ilalim ng pambansang para sa mga Pilipino 4PH program. Para ito pong guarantee ito ay gagamitin po ito ng construction para mapabilis. Kasi po yung nakaraan pong ang ginamit namin private money ay napakabagal po ng pasok po ng pondo. Since po utangin naman po dito, kaya po naisipan na po namin ang uutang na po ang gobyerno na rin, yung National Housing Authority at ang SHAPSI, para mapabilis po at mapast track po ang pagtayo ng construction ng 4PH program para sa Pilipinas. Kami po sa DSUD ay kasama ng aming key shelter agencies at lubos po nagpapasalamat sa mahal na Pangulo sa ating economic manager sa kanilang suporta. I'm optimistic that this guarantee will make the difference in our quest to finally address homelessness in the country. This could be the game changer.
This guarantee is another solid testament of our President's commitment to uplift the lives of all Filipinos by providing decent yet and affordable shelters through whole-of-nation approach. Sa pamamagitan nito, mapapabilis po natin ang pagsulong ng 4PH sa buong bansa dahil mas malakas ang kumpiyansa ng ating mga private partners sa programa. Sa kasalukuyan, meron po tayong 53 ongoing projects na po ay sa ilalim ng 4PH. Karamihan po dyan ay pinopondo ng private funds. Ito po ay malinaw na ang proof of concept ng ating programa ay nakasentro sa partnership ng gobyerno at pribadong sektor para po sa pabahay sa mahihirap. Asahan po ninyo, kami po ay lalong magsisikap upang matulungan ang bawat pamilyang Pilipino. Patuloy na mangarap at magkaroon ng sariling tahanan kaysa ang DSUD at ating Central Agency mas matatag na mas maunlad ng bagong Pilipinas. Muli ang aking pong taos-pusong pasasalap sa mahal ng Pangulo. Maraming salamat po. Thank you, Secretary. Should we open the floor to questions now? Are ready? Okay. Katrina Domingo, ABS-CBN2. Morning, Secretary. Sir, magkano po yung total na tinitingnan nating uutangin for the program and how long will it take before the government will pay this po? Ilang tranches and magkano po per tranche? Ganito pa, napag-usapan po namin dito, pinag-aaralan po yung numbers dito. Ang instruction po natin Presidente, magbigay kami ng numbers sa kanya para for the economic managers. Pero yung konsepto sa kanya, yung guarantee, mukhang in-approve na po niya. Ang pinag-uusapan natin yung amount na lang kung ilan ang i-guarantee. Kami po ay gagawa ng numbers para isubmit po sa kanila yung i-guarantee po ng gobyerno. Sir, kailan po yung deadline for the submission of the numbers for the approval of the economic managers and will this cover all the 53 ongoing projects po? Ilang projects po yung mako-cover nito? We have in the pipeline up to 52 projects, and this will bring us to up to 1.2 million housing projects that are already in the pipeline. We're also projecting up to 3.2 million housing units, but yun nga po, those numbers will be crunched because not only will it require sovereign guarantees for developmental loans para doon sa pagtatayo, pagka po tinayo po natin yan, doon naman po sa back-end, yung sa end-user financing, that will require subsidies para po pambababa na amortization. So dalawa po. Dito po sa front end, when we construct, andyan po ang sovereign guarantee ng ating gobyerno para mas mabilis lumabas ang pondo from the private sector, mas mabilis po ang ating pagpapatayo. Pagka po naipatayo ang ating pabahay, doon naman po sa amortization, lalagyan po natin subsidy. So yun po ang numerong po yun ang ating pinaglalaroan for the next several years so that we're able to determine how much will government commit for both the guarantee for developmental loans and for the subsidy to reduce amortizations. Sir, last question from my end. Where do you suggest that the government sources these funds po? Ito kasi hindi to guarantee to Wala agad lalabas na pondo sa gobyerno dito. Ang ginagarantihan po dito, yung pang-construct ng building. Kasi po, yung nakaraan namin, yung 52 projects, private funds yun ang ginagamit. Meaning, ang contractors, developers ang nangihiram. Yung gantong sistema, pag ginamit uli namin, kasi nakagawa lang kami ng 52 projects in 2 years' time. Ang kailangan namin almost 1,000 projects para ma-meet namin yung backlog. So, anong paraan ang dapat mong gawin? Kasi ang nagiging problema, yung pagtayo. Okay, nasolusyonan na natin yung affordability para sa mahirap. Nagligay si Presidente ng interest subsidy. So, by doing the interest subsidy, bumaba ang nakayanan na po yung affordability na mahihirap. O ano naman susunod? Kailangan, saan ka naman manghihiram ng pera? So, pupunta naman kami sa private sector, GFIs at bangko. Ang bangko naman, hindi naman papahiram ng pera yan kung hindi naman malinaw ang pagbabayad. So, para makita niya malinaw ang pagbabayad, kailangan tulungan natin yung mahihirap na makabayad. Yung tulong po ng gobyerno dito, yung pagbibigay ng interest subsidy. Kaya po ngayon yung mahihirap, nagkaroon ng access sa pondo ng private sector. Ay yun po napakalaking pondo. Paikot-ikot lang po yung pera dyan sa private sector. Kaya naghahanap naman din po sila ng pahiramin pa sa mga kabayad. So ang gobyerno, ang ginawa ng gobyerno dyan, tumulong lang doon sa mahihirap para maka-access to funds. Ngayon, naka-access na po tayo sa funds. Ang problema naman po yung pagtatayo. O hindi naman nasolve mo na yung private fund, yung affordability sa access to funds. Ang malaking problema yung pagtatayo. Yung construction site naman. Yung construction site, yun na yung production na. Ngayon,
pag ginamit namin yung dating sistema ulit, na ang kontraktor ang maghahanap ng pondo at sila manghihiram, tatagal na naman po yan. So, naisipan po namin, instead na sila pautangin, bakit nilang gobyerno rin mangutang at humingin ng guarantee? Gobyerno sa gobyerno. Para babantayan naman po ng kapwa gobyerno yung bawat galaw dyan. Ngayon, ang mangyayari po, pagka napahiram na, ang magpapakontrata na po, ang SAPSI sa kanyang NHA. Wala ng developers. Sa ganung sistema, makakatipid po tayo. Kasi ang developer's profit nawawala. Kasi alam niyo po, pag developers ka, diba, magpakuha ka ng kontraktor, papatayo mo yung building, kikita pa yung developers, diretso kontraktor, kikita rin yung kontraktor. Dito sa ginawa po ng gobyerno natin, wala nang developers. Ang developers po dito, yung gobyerno. So nawala na po yung developer's profit. So diretso na po tayo sa kontraktor. So contractor's profit na lang, yun na po ang binihingi namin ng guarantee. Kaya po kami humihingi ng guarantee para ma-solve natin yung housing backlog. Kasi kahaba-haba po na yan. Pagka hindi namin nakuha itong gantong guarantee, hindi po natin matatapos yung housing backlog. Okay. Harley Valbuena, DZME. Hello, good morning, Ms. Daphne Asers. Secretary, with the approval of the sovereign guarantee, are we returning to our original goal of constructing 6 million housing units by 2028, or will we stick to the revised goal of 3 million housing units? We are also looking into there is a revised housing needs study that's been produced by the PSRTI. We're also looking into that. So that is something that we're adjusting because nagbago po yung population trend from the last census to this census. And yung population projection together with the projection of the housing needs, medyo nagkaroon adjustment. So that is something that we're looking at. And in relation to that, we are also adjusting the target vis-a-vis the capacity of government to finance the subsidies and also to extend the guarantees for the developmental loans. But all in all, we are still looking at very accelerated production, and compared to previous administrations, we are looking to exponentially increase our housing stock. So, but sir, we are expecting that tataas po yung target ulit natin sa housing units. Yes, with the mataas pa rin compared to previous, yes. Chris Jose, Remate, online. Sir, clarify ko lang po. Yung sa 2028 target, yung po ba yung 52 projects matatapos o with this new method, sir, new system, matatapos po ba ito or mag-extend another year, mapapakinabangan within the administration of President Marcos? Well, thank you for that question. As of now, we are targeting 1.2 by 2028 completed units. But we are also have a target of 3.2 by 2028, depending on the result of the subsidy, the guarantee, and the capacity of government to provide the subsidy. But we will be sticking also to, we will first deliver the 1.2 up to 2028, and then when there's an increase in the capacity of government, then we will scale it up, and hopefully we will achieve the 3.2. Dano Tingkunko, GMA7. Hi, sir, good morning. Just to clarify yung sa binabanggit po ninyo, Secretary, na tatanggalin yung developer, yung with the sovereign guarantee. Usually yung developer yung nagde-design ng houses. So if you take out the developer, binabanggit ninyo the government will already technically be the developer. Yes. Will the government in turn also be the one designing these houses? And meron bang magkakaroon ba ng outside consultancy? Just to clarify. Yes. Parang kamukha din eh. Ako, developer ako dati. Kumukuha rin ako ng private architects to design the development namin. Yun din, parang din yung NHA sa SAPSI. May in-house na planning yan. So, pag masyadong malaki na at medyo complicated yung projects, nag-hire din kami ng mga private designers. So, it depends on the project. Saka, yun. Mag-hire ka lang ng mga designers. At yung NHA sa SAPSI, may in-house planning din yan. Pag maliliit na project, sila na yung nag-design. Tapos gumagawa na siyempre ng mga standard design yan, para pare-parehas na rin gawa. Nag-iiba lang yung mga pasad, para hindi naman mukhang monotonous yung tsura. Pero sir, yung sa option na
mawawala or maalis yung developer profit, so sa contractor profit na lang or contractor na lang yung ipapasok. Is this something na set in stone or this is just something na pinaglalaroan lang as an option in the interest of making things faster? Siyempre, ang task natin pababain yung presyo para ibigay sa mahihirap. Pagka hindi mo na ipababa yung presyo na yan, hindi kakayanan ng mahihirap. Ang layo-layo ng diferensya ng real estate natin para maka-adapt yung mga mahihirap. So, anything, lahat ng mga mga expenses na pwede mong gamitin at bawasan para mapababa mo yung presyo. Ang developers' profit, sila namumunan. Diba? Ang developers, mamimili ng lupa, maghahanap ng pondo pantayo. So, natural lang dapat kumita siya. Kukuha siya ng contractors. Pagkuha siya ng contractors, siyempre, papakontrata niya yan. Pagtayo na ngayon ng contractors yan, kikita ngayon siya doon. Parang middleman yan. Ang itsura na yan. Yan yung developer's point of view. Mayroong market, may tatayo, sila naman magbebenta at sila mamumunan. Tinanggal ko yung developers, yung namumunan, at saka yung namumunan at nagbebenta. Kasi ba't pa ako magbebenta, nandiyan na yung market. So hindi mo na kailangan developers, hindi mo na kailangan pre-selling, hindi mo na kailangan mag-ahente. Tatanggalin mo na unnecessary expenses na yan. So kaya mabababa mo yung presyo. Last one from my end. Yung another concern na actually nabanggit nyo na medyo, na-reference nyo na medyo, I just want to get in there a bit more. If the government or NHA in-house yung magde-design, nabanggit nyo na you would do something or you would formulate a way to make the houses not look monotonous, yung hindi siya magmukhang project. How would it be done dito sa 4PH? Because that may be the concern of some people. Okay. Yung 4PH, parang ito yung private sector din, na kung ano ang requirements din. Kasi imagine mo, township development to. Imagine mo, titira yung mga tao dun sa building. 4 na pader lang nakikita araw-araw. Dapat pagbaba niya, meron siyang swimming pool, meron siyang parks, at merong green, at pinakakainan. Dapat pagbaba ganun. Kung ano nararamdaman ng mga mayayaman, dapat paramdamin din ng mga mahihirap. Yun po ang instruction ng ating presidente. Secretary, dapat walang pagkakaiba kung ano binibenta ng mga private sector sa ginagawa ng 4PH. Yan po ang matinding bill ng ating presidente. In fact, tuwing magkakaroon kami ng mga groundbreaking, unyang inahanap yung parks. Kasi naintindihan po natin, pag tumira tayo, maraming tumira sa condominium dito, ay puro pader lang nakikita natin. Kaya dapat pagbaba, meron tayong amenities na maganda. If I may add lang dun sa sinabi ng Secretary, hindi lamang ito plano ho ngayon. Actually, meron na ho tayong ongoing project sa Palayan City, sa Nueva Ecija. Kung may opportunity ho kayong makita yon, nandun na ho makikita nyo yung sinasabi ng Secretary na open space. Meron hong pool doon, meron ding maluluwag na kalye within the township. Meron din ho sa Bacolod, gawa na rin ho yung mga amenities doon. Ito ho yung pagbabagong ginawa ni Secretary at ng ating administrasyon sa utos ng ating Pangulo na gawing parang township development. Pagbaba ng mga beneficiaries, may makikita silang malaking open space. And as a standard and as a guideline, requirement na ho ng DSUD para sa 4PH na magkaroon ng minimum 40% open space doon sa mga township development to assure that there will be enough open spaces for facilities and swimming pools, clubhouses within the development para yung mga bata hindi nalalabas ng township development, bababa na lang, nadadyan lang ho sila maglalaro. Yung mga matatanda, pwede rin maglakad. Yung ibang malalaking project ho namin, nire-require ni Secretary na magkaroon ng parang jogging paths. Instead na park yung mga in-between, sabi niya, gawin mo na lang jogging paths yan para mayroong paglalakaran yung mga tao. Secretary and sirs, this is a very, very interesting. Not only is it a housing project, you're building communities. You talked about urban renewal, and these will have economic and social impacts, not just for that community, but for the greater regional and even national our feeling about it. Now, what you were telling me about the concept of maintenance. Anong mangyayari? Ang ganda-ganda ng mga parks, merong swimming pool. Ano yung input ng mga homeowners sa maintenance down the road? Okay. Isang good example po dyan yung babae sa Riles. Kitang-kita niyo po dyan yung mga bahay, walang maintenance, deteriorated. Kasi po yan, walang homeowners, walang funding for
property management. Kasi basta lang binigay namin sa gobyerno at hinayaan namin yung local government at government na para tingnan yung property, turnover. Walang homeowners na maayos. Dito po sa 4PS projects po natin, siguraduhin po natin yung funding ng buildings. Yung funding ng maintenance ng building. Kasi sinasabay namin sa loan. Siguro magpapaliwanag po niyan si Abe. Yes, in relation to the estate management, this is very important to the DHSUD and to our GFIs who will finance the projects, because we want to make sure that the investments of government is safe and the investments of people are safe, kasi kailangan yung property appreciation tuloy-tuloy. Hindi pwedeng mag-depreciate yung property. So may taya po dito yung mga taong lilipat, may taya din po dito ang magpapautang, at may taya din po dito pati local governments at pati po national government. Kasi ang gamit mo dito, sige, I may add again, yun hong kaibahan dito sa 4PH ng estate management. We want to assure na yung bawat project natin, of course, magkakaroon ho ng homeowners association yan. Gagabayan ho ng ating bureau, may bureau kami sa DSUD, na tinatawag na Homeowners Association Bureau, na naggagabay ng capacity development. So bago ho tumira yung mga beneficiary natin doon, meron hong capacity development doon, may mga seminars para mag-transition sila from living in a horizontal community at titira ka sa condominium. So malaking pagbabago ho yun. So doon pa lang mag-start kami. Pag-organize ng association nila, nakatutok din ho kami. Doon sa pondong sinasabi ni Secretary, naka-built-in na ho yun sa individual loans ng mga beneficiaries. So si Pag-ibig, mag-create ng trust fund para yung bigay doon sa project na yon, kung anong pangangailangan, bibigyan siya. So merong assured funding yung maintenance nung project. Kami po ay kinoconsider din namin na magkaroon ng Estate Management Council. Sino ho ang magiging miyembro nito? Bawat proyekto, bawat LGU. Ang magiging chairman po ng Estate Management Council na titingin, magiging policy, magbibigay ng mga policy para i-implement ng mga HOA. Ang chairmanship po niyan yung DSUD through our region. Kasi kami po yung nagbibigay ng interest subsidy. May stake ho kami dun sa project na yun. We want to make sure that it's maintained properly. Ang sunod ho, Pag-ibig. May membership din ho ang Pag-ibig doon sa council na yon, kasi sila naman ang magpapautang. Katulad ng sinabi ng Secretary, saka ni Yusek Abe, Pag-ibig wants to retain the value of the property. Kasi yun yung collateral niya doon sa pautang niya sa mga individuals. Gusto niya nakikita na ma-retain, or in fact, gusto niyang mag-appreciate yung property. Para pagka nag-default yung beneficiary, hawak-hawak niya, mas malaki yung hawak niyang collateral para maprotektuhan naman yung pondo niya. Ang pinakamahalaga hong membership dito sa Estate Management Council na binabalak namin, LGU. Kasi si LGU ang namili ng beneficiaries at siya lang ang makakapagdisiplina sa mga beneficiaryo. Kung may kailangan, may pasaway doon, siyempre, si LGU ho magpo-police power doon. Kailangan ho natin to dito sa mga ganitong klase ng development, kasi nga, tina-transition natin sila from horizontal na in an ISF community. Ngayon, titira ka na sa isang building. May mga rules ho yan, may deed of restrictions hong pinatutupad yan. Kailangan natin yung magpupulis na sumunod ka sa mga deed of restrictions. Ang sa magandang good example dyan, meron tayong ginagawa ngayon sa Pasay. Yung sinasabi ni Yusek Gary, ito yung ini-implement kayo ni Yusek Abe. Abe, pakikwento mo yung ginagawa natin sa Pasay. Ito yung mga ISF na sa Pasay, actual ngayon ginagawa ngayon. Kaya pwede nyo puntahan niya kung paano pinoprocess yung mga mahihirap. We are also piloting not only a housing project, but also we see it as an urban redevelopment program in Pasay City. We've identified a location there, and yung ating po mga beneficiaryo, in the meantime that we are working on the construction of the main project, we are preparing a staging area for them. So doon muna sila titira. We are preparing up to 300 housing units na staging area. Doon po sila titira bago sila lumipat doon sa main project. But what is key here is yung in terms of social preparation. Meron tayong dalawang social preparation. So the first social preparation is for people, sasabihin natin sila, dito muna kayo sa staging area. And there will be rules here, and we're crafting the guidelines there in partnership with the local government units. Kasama po doon sa tinatawag natin na Local Interagency Council. Now, once they've transferred dito po sa ating staging area, continuous
continuous partnership, whole of government approach will bring in the services of DOH, will bring in the services of TESDA. Lahat po ng skills, lahat po ng services pwedeng dalhin natin. Ando po sila. While at the same time, preparing them naman to return doon naman po sa vertical housing. So it's really a lot of social preparation, a lot of adjustment for people, and also, to maintain ito pong ating properties. Now, in addition po doon sa mga binanggit po ni Secretary, one final note on estate management. This is something that has been discussed also in the previous budget hearings. Babanggitin ko na lang din kasi po we're also doing our budget deliberations today. We have been able to partner with Congress, and they've actually put in the GAA a portion for what is called credit enhancement. So a portion of a GAA will actually subsidize again yung ating pong estate management for talaga po dun for the lowest income deciles. So talagang we are making sure that there are resources that will go into estate management, and that is also one aspect that we are putting into the 4PH bill. So lahat po nitong ating pinag-uusapan din, ito pong ating pinoprograma, meron din po kaming effort po na iisabatas po, and I understand this morning there's already one committee hearing at the House of Representatives wherein they've tackled a version of the institutionalization of the 4PH bill. Okay. Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Good afternoon, Secretary. Yung pong 53 ongoing projects nyo, saan pong mga areas to? Halos covered na po natin yung areas ng Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa Luzon po, meron tayo sa Ilocos, sa Nueva Ecija, marami na tayo dyan, sa Bulacan, sa Cavite, and may nagsisimula na rin sa Batangas, sa Laguna, meron na rin ongoing. Sa Bicol, meron na rin pong ongoing doon sa may area ng Legazpi, tsaka ng Albay. Sa Visayas naman po, sa Bohol, sa Tagbilaran meron, at tsaka sa Bacolod, meron hong nakaambang na groundbreaking din sa Iloilo. Meron din sa Cebu, sa Lapu-Lapu, I understand they're working already. Toledo, we just had groundbreaking there. And in Mindanao, we have in Misamis Oriental, meron din po tayo dyan. Zamboanga, we will be mag-groundbreak kami this Friday or Saturday. Saturday. And in Davao, meron na po yung Shopsy na halos kompleto na. So all over the Philippines po, meron na. And we have, dun sa regional 4PH namin po, we're expecting for August, September, October, another 70,000 master plan units. So nagkakaroon na po ng traction. Again, sa ngayon, mas malaki ang numbers ng private developers. Pero yun nga, ang sinasabi nga ni Secretary, mabagal. So mapapansin nyo, mababa pa yung number ni Shopsy na ongoing, tsaka yung NHA. Kaya po, yun yung hiningi namin, na bigyan sila ng sovereign guarantee on their loans para mapabilis yung loan release sa kanila at makapagtayo mabilis. So ini-expect po namin pagka nagkatotoo na ho yung release ng loan sa kanila, ma-overtake pa nila yung aming numbers sa ongoing projects. Sir, follow-up lang po. Bali, ilan na po na turnover nyo na mga housing units? For this year po, ang naka-schedule is about 12,000 completed units dahil nagre-rely po nga kami sa program of works ng mga private developers. So yun po yung initial na ina-expect namin, 12,000 units this year. Sir, last question po. Bali, nabanggit nyo po na kukuha rin ng funding from Pag-ibig. Magkano po in-expect natin na pondo na manggagaling sa Pag-ibig? Yeah, and Secretary. Commission to 50 billion. Yeah. Ganito po, ma'am. In relation po dun sa dev loan, because the housing finance cycle has two distinct cycles. Yung dev loan cycle, yung pangpapatayo, at saka po ditong end-user financing cycle. Ang ating po tinitignan dito sa ating model na pinopropose is that yung end-user financing, doon po sasali si Pag-ibig Fund. So, ibig sabihin, pagka po natayo yung ating pabahay, ating po i-award sa beneficiaryo, yung beneficiaryo naman po turns around, gets a loan from Pag-ibig Fund. Siya na po ang magbabayad doon sa Pag-ibig Fund. Yung Pag-ibig Fund naman po, assigns or releases yung loan proceeds, pambayad po yun doon po sa dev loan naman. Para po yung dev loan bayad at para po hindi po makokol yung ating guarantee. So far, naka-allocate naman po ang Pag-ibig Fund, and in fact, they can up to the first 640,000 units, wala po tayong problema sa end-user financing. We believe that the Pag-ibig Fund is financially strong, financially capable of funding ito pong ating end-user financing. In fact, if we had more time, we can discuss ito pong ating
yung product natin na hindi po tayo nag-aalala that there will always be takers for this project kasi po pagka kinompare nyo po yung amounts involved, the way we will amortize, the selling price of the 4PH project units vis-a-vis what is being offered in the market, makikita po natin medyo malayo po talaga yung amounts. Practically, we are selling a product that is below market value. Ganti yan eh. Pag tinignan niyo yung property ng 4PH against private sector property, ang private sector, same area, square meter, is 4 million to 5 million. Ang presyo po ng 4PH is 1.4 million. Doon pa lang tubo na yung mahihirap. The moment na binigyan ka ng award, makikita mo na yung premium na nagagawa, na binibigay sa ng presidente. Ganun kalaki ang yung diferensya ng property value na binibigay ng private sector saka yung binibigay ng gobyerno. In other words, parang sinasabi natin dito, pag nabigyan ka ng presidente ng gobyerno natin ng award, technically, yung premium na binibigay sa bawat mahihirap, it's between to 500,000 to 1 million. Yun yung premium na pinamibigay ng gobyerno ngayon. The moment mabuo yung buong cycle ng pambansang pabahay. Okay. We have time for a few more questions. Vance Fernandez, Police Files. Hello, sir. Good afternoon. Good morning pa pala. Anyway, sir, yung what percentage na po itong annual goal natin have we met this year? So, for this year po, as stated earlier, ang ongoing project po natin, ongoing meaning talagang nagko-construct na, naglalang development na, 162,381 units. Ang target po natin, initially ang target natin is 1.2 million until 2028. Pero yun nga, mag-scale up yan, magiging game changer talaga yung guarantee. Kasi mapapabilis yung production ni SHAPSI at saka ni NHA. Sir, alam naman natin na maraming problema minsan kayong mararanasan. How about, sir, yung mga nakatira na sinasabi nyo, itong pabahay na to para sa mahihirap? If in case na ibenta nila ito, what sanction ang bibigay ninyo sa kanila? Hindi pwede ibenta. Pwede ibenta. Pwede ibenta. Kasi we are using private funds, hindi government funds. Private funds to eh. Dapat yung private funds, sumasalin-salin sa ibang may-ari yan. Kasi pag hindi ka makabayad, bebenta ko sa kabila. Ganun talaga. Kasi ang ginagamit mo eh, pera ng bangko eh. So, open to. Basta nagkaroon ka ng unit, pwede mabenta. Ang maganda naman dito, siguro first time sa mahihirap na magkakaroon siya ng asset or cash. Baka 300,000, 500,000 in his pocket. Pwede siya umuwi ng probinsya. Ngayon, bantayan na lang ni local government. Since squatters naman pinagtanggalan nila, tatayo ng building, hindi na siya makakabalik doon. Kasi may mga development ng bawat squatter area, bawat ISF area. So, yun yung una namin ginagawa naming projects ngayon. Uunahin natin din ang mga kung nasa mga slum area dito sa Metro Manila at sa mga other cities. Kaya ang program ngayon, bibilisan na ngayon natin. Bibili natin yung private property at a discount. Bibili natin ang government property. I-joint venture natin. Kaya po ito lahat to kompleto. Kaya ang kailangan dito talaga, bantayan na lang. Kasi nga, private funds ang gamit. Pwedeng ibenta. Yes, sir. Can I make a follow-up, sir? What do you think is usually yung mga price ceiling per unit? How much is the price ceiling per unit? Kung 4 stories po, yung dinivide namin sa 3 klase ng produkto. Depende sa taas po ng building. 4 stories po, nasa mga 1.145 yan, yung pinakamataas. Yung 27 square meters. 5 to 9, siguro mga 1.4. Meron ho kaming listahan ng price ceiling eh. Ini-estimate ko lang. Yung pinakamataas po, 10 stories up. Ang pinakamataas po noon is 1.8. Yun na po yung talagang ceiling na napag-aproba ng NEDA at saka ng DSUD para naman maging affordable lang sa mga mahihirap. So, depende ho sa location niya sa local government unit at kung ano yung klase ng building na itatayo po doon. Hindi naman po pare-pareho ang pangangailangan. Hindi naman pwedeng, halimbawa, sa isang lugar, hindi pwedeng 10 stories kasi kailangan mo ng elevator doon. Kung halimbawa, mahirap na probinsya, hindi pa masyadong maraming elevators, siyempre ang gusto nila walk up lang. So, 4 story to 5 stories po.
So, depende po sa bibilhin. At depende sa size. Meron din pong 24, may variation ay 25, may 27. 27 po ang pinakamalaki namin na 2-bedroom. 22 ang smallest. Okay. Alexis Romero, Philippine Star. Sa ating housing officials, I understand na nabanggit nyo na po, no, you're still crunching the numbers with regard to the sovereign guarantee. Pero top of mind, meron ba kayong kahit merong initial na iniisip na ilan kaya yung i-cover ng sovereign guarantee for this initiative or this proposal kahit hindi pa finally approved? We have proposed kasi lahat itong meron ng plano, yung aming 1.2 million, and that will be also still equivalent to production. For context, no, the NHA and SHAFC in terms of direct housing production in previous years, ang suma lang niyan is nasa around 49,000 units per year. So actually, pagka ito na-hit natin itong 1.2 million in the next several years, that will be up to times 4 ng annual production natin. But sinasabi ni Yusik Abe, pag nakapag-produce, yung production natin umabot ng 1.2 million. Ang nasurpass natin yung 4 na presidente. Isipin, sinasabi niya, yung every year ang nadi-deliver ng bawat administration is 50,000. In other words, in 6 years 300,000 lang ang nadi-deliver ng bawat administration. Dito sa administration Marcos, pag 1.2 million na deliver natin, meaning 4 president ang nalampasan natin dito. At pag na-deliver natin 3.2 million na housing units in his term, 10 presidente po ang nalampasan dito. So, ibig sabihin po, yung sovereign guarantee would require most probably mga ilan roughly yung kailangan i-cover ng sovereign guarantee. At saka ilang housing units po ito? Based on our projections, if we are to project for a 3.2 million housing target, the guarantee requirement over several years, 2024 to 2028, would be at 4.078 trillion. But that's just a guarantee requirement. I'll explain it later. For purposes naman of itong ating 1.2 million in the pipeline, that would require only 1.65 trillion in guarantee requirement. Pero ang sinasabi nga ho natin kanina when we talk about guarantee, sovereign guarantees, it's not na necessarily na yun ang ilalabas na pera ng gobyerno. In fact, yun lang yung para bumilis lang yung pagpapahiram sa atin ng private sector. And also, yun naman pong ating hiraming pampatayo for the developmental loan is ready to be paid for by end-user financing. So kumbaga yun yung willing tayo na igarantiya na mababayaran yan para hindi magkaroon ng kaba yung mga magpapautang. So at least yun po na lang yun ang number that the economic managers naman are crunching. At least 1 trillion plus mga ganon, tama po. Yes, for the 1.2 that is in the pipeline. Okay. Salamat. Pareho din pareho din tino mo. Pag nagpautang ka sa mahirap, paano documentation yan? Kaya ba nila papasabayan sa documentation? Ako qualified yan. Kasi may mga guidelines yan, di ba? Requirements. Yung requirements na mahihirapan tayo. Lahat ng ISF, mahihirapan pautangin yan. So anong ginawa natin? Para ulit pag-aanin yung documentation. Gumawa ang gobyerno ng recourse ulit. Kasi pag recourse na yan, yung risk ng nagpapautang, nawawala. So ang effect nun, mababawas yung documentation para mag-qualify yung mga mahihirap. Linawin ko lang yung yung requirement na guarantee. Baka kasi mabulaga, ang laki ng amount, 1.3 trillion. That is the total requirement. Pero ang sovereign guarantee po, hindi po ito isang buong ibibigay. Depende ho sa nire-release na utang kay NHA, yun lang ang ginagarantiyahan. Pag makompleto na ni NHA SHAFC yung kanyang project, syempre mababayaran siya pag-ibig, bayad yung developmental loan niya, wala na uli yung guarantee. So parang stages po yan. Depende sa uutangin lang ni NHA SHAFC. Hindi isang buong 1.3 trillion. Naka-tranche payments ito and the actual exposure of government will only actually be the guarantee financing cost, which is per our conversation, with other government agencies is around 1 to 2%. 1 to 2% lang. So 1 to 2% lang yung actual cost. And in our discussions with both NHA and SHFC, yung actual cost na yon kaya actually ipasok doon sa spread nung ating from the construction cost to the selling price and to sa loan releases. Okay. Last question, Sam Medanilia, Business Mirror.
Sir, i-clarify ko lang. Bali, yung sa guarantee, $1 trillion or peso? No. Peso. Tapos, regarding po dun sa na-mention po nila na target cost per unit, na-mention nila kanina 1.4 million per unit yung for PH. No. On the average lang po yun. Ang sinabi ko nga, kung 4-story lang yan, ang pinakamataas natin 1145. Plus land development cost, siguro pinakamataas na doon 1.2, 1.3. Kung 4-story. 5 to 9, average 1.4. Sa 10 stories up, mga 1.6 to 1.8. Yun po yung average cost. With the proposed na tanggalin na yung developers pagdating dun sa costing ng mga housing units, mas gaano kaya mapapababa lalo yung cost? Yung for the... Doon sa mga nabanggit kong presyo, sigurado kayang i-offer ng shops yung NHA na mas mababa doon. Kasi ang binabanggit ko, cost yun ng mga private developers. Yun yung ceiling. When you talk about ceiling, hindi not necessarily ipipresyo mo nun sagad. Depende rin sa beneficiaries mo sa market mo Kung isasagad mo, wala naman takers, sayang pera mo, sayang investment. But if Shopsy and NHA will be the developer, now may flexibility siya kasi gobyerno siya is not there for profit. Yun ang difference. Kaya niyang paglaruan ngayon ng presyo na mas mababa. So mga ano po kayang range? Kung 1.3 sa 4 stories, siguro kaya niyang offer 1.2, 1.1. Depende sa construction cost niya at saka sa overhead. Ganun din along the way kung anong klaseng building yung itatayo. Tapos sir, yung na-mention po nila kanina regarding dun sa, kasi kailangan nga makabayad pa rin more or less yung mga kukuha ng units. So ano po ba i-implement natin na screening process para dun sa mga, meron po ba tayong impose na parang minimum na income? Gato. Alam mo, issue malaki yan Issue malaki yan. Alam ko, magiging issue malaki. Basta ito yung mga programa natin para malinaw muna sa lahat. Kailangan lahat ng may trabaho na Pilipino, may bahay. Kasi may bayad. So, yun ang unang aming guidelines. Doon sa mga ISF, hindi kayo member ng Pag-ibig, magme-member sila. At mapipilitin silang magtrabaho din. Basta pag may trabaho, may bahay, alam mo, dapat pa rin community productive lahat. Pag ito po lahat ng mahirap ay may bahay, magtatrabaho po lahat sabay-sabay. Maging magaganda po ang takbo ng ating bansa. Pag lahat po ng Pilipino ay nagtatrabaho na. By using housing, magkakaroon sila ng asset, mapipilitan na silang magtrabaho lahat. Kaya po ang sinasabi namin, ang pampaganda rin po ng takbo ng isip ng mga kapwa natin Pilipino, na basta may trabaho po, may bahay. Tapos, last question na lang po. Yung regarding po dun sa target nila next year, magkano po yung proposed budget ng BSUD at saka magkano po dun yung i-allocate for PH? In terms of the budget, we have an approved budget sa NEP ng 1.4 billion pesos. But for 2025, if we will target itong ating 1.2 million housing units na projection, the subsidy requirement for 2025 will be somewhere around 5 billion. But I understand, dun po sa ating meron namang appropriation for yung unprogrammed funds. So for 2025, although hindi pa tapos yung proseso ng Kongreso, we believe that hindi kami magkakaproblema pa dun sa interest subsidy. So 5 billion po? For next year, yung po ang nakaproject for 1.2 million housing units. Bali, magkano po yung sa construction? Yung na-mention po nila, di ba, 5 billion for the subsidy? Sorry? Yung sa construction. Wala. Kaya tayo nangungutang Yung mag-guarantee pa lang for the loans. Explain ko lang Yun yung difference ng 4PH program ngayon. Before, the previous administration uses the GAA to produce houses through NHA. So, kung average cost mo is 1 million, times mo lang yung ibibigay kay NHA na budget, yun lang mapuproduce niya. Kaya po, nag-devise ang gobyerno sa pamumuno ni President BBM at sa pamumuno ni Secretary Acosta ng formula wherein we will not get construction budget from the GAA. We will use private funds and loans. And then, ang kailangan lang i-provide is interest subsidy ng gobyerno para paghuhulog. So, mas maraming mapuproduce, mas maraming makikinabang. Yun po yung pinakaibahan nitong formula na to. Isang simple example, yung 36 billion, pag 36 billion ang binigay ng GAA, ang magagawa ng 36,000. Yung 36 billion, pag binigay mo sa interest subsidy, ang magagawa 1 million. Ganun na po kasimple. Okay.
I think this covers a lot about the 4PH. As you can see, the scale of the program is something else. It requires a different way of thinking and of managing, and we really appreciate your questions and all the information you gave for clarity. This not only will address the housing backlog, but will deliver livable and thriving communities as envisioned by President Ferdinand R. Marcos Jr. So thank you so much, Secretary Acuzar and Undersecretary Tolentino and Undersecretary de Guzman. And thank you, Malacanang Press Corps. This concludes our press briefing today. Thank you.